I think I could see why she is so popular and why the father is very popular. Number one, they come across as very authentic. They speak the language. They speak the language of every ordinary person. Okay. Delikado tayo. Yan po yung mga salitang nabitawan ni Bongbong Marcos nung siya po ay tinanong ng mainstream media patungkol po sa patuloy na investigation na ginagawa ng ICI. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan po natin at muli nagbabalik po tayo dito po para sa ating panibagong reaction video. At ngayong araw pag-uusapan po natin itong sagot ni Bongbong Marcos sa mainstream media patungkol sa ginagawang investigation ng ICI. At pakinggan din po natin mga kababayan ang sinabi po ng may-ari ng Kamuning Bikere patungkol po kay Vice President Sara na talaga nga namang galing sa puso yung kanyang naging sagot at kung ano po ang kanyang naging personal na obserbasyon nung una niyang makasama at inimbitahan si VP Sara sa nangyaring pandesal event mga kababayan sa kanyang Bikere. At syempre, Tolpo, mukhang delikado. Itong si Erwin Tolpo, itong si Mr. Bendalo ay delikado po dahil mayroon pala siyang disqualification, no? Kuwaranto na naka-file ngayon sa Senado. Ito daw po ay final ng dating abogado laban sa kanya. So, tagilid si Tolpo, mga kababayan po natin. Kaya ngayong kapado po ito. Siyempre, magpaparescue po ito sa kanyang busing kung sino po yung nagpoprotekta sa mga ito. At alam naman po natin, kaya minsan naglalaro yung mga ito kasi ito talaga ang gawain ng mga tulpo. Mahilig manggamit sa kung sino man yung nakaupo sa pwesto. Okay, so wag na natin patagalin mga kababayan po natin. At simulan po natin dito po sa sinabi ni Sir Wilson, yung may-ari po ng Kamuning Bikere, nung makasama niya si VP Sara. Remember mga kabayan natin ha, sa unang pagkakataon na makasama niya si VP Sara, grabe, nagulat siya kung gaano pala kabait at kung bakit minamahal ng taong bayan ang mga Duterte. Organic, sabi niya nga. Siyempre. So, mga assistants niya will say, baka this session would be less on politics and more about your event. Yeah. More about the bread, about food, about the... And then, like your question, you're asking her personal life, right? But surprisingly, Okay. when the media kept on raising their hands, sabi ko, I could not accommodate all this media. They came all the way And siyempre, here. tanong nila politika. Yes. So I asked her, and in fairness to her, walang problema siya. Wala siyang prepared question, walang wala siyang sinabi, walang question na ganyan, wala naman. Yan ang mga Duterte, mga kababayan natin. Hindi lang si VP Sara actually, kahit yung mga kapatid niya, and syempre, yung kanilang ama na si Tatay Digong, non-scripted po yung mga tinatanong. Hindi kagaya ni Bongbong Marcos, na bago magtanong, ay kailangan, nandyan na po yung mga question. At kailangan, nakaprepare na rin po yung kanyang mga sagot. Lahat nga po scripted. Pati yung nangyayari sa ating bansa, ito po scripted. Planado po ito ng mga alipores ni Bongbong Marcos at kanyang inaprobahan. Nakita nyo naman, kahit yung kanyang tagapagsalita na si Claire Castro, abay, hindi makapag-press conference kung walang nakahanda po na mga materialis. Imagine mo ha, nasa Malaysia po sila, may dala pa siyang picture ni Tatay Digong patungkol sa issue ng West Philippines. Imagine nyo, no? So ganyan po sila, ganyan po nila pinapaikot-ikot ang taong bayan sa kanilang mga katarantaduhan. Kumbaga, hindi po organic ang nakaupong administrasyon ngayon. Sila po ay mga propagandista, mahilig sa script, mahilig sa drama, mahilig sa cover up, at yan po ang wala sa mga Duterte. Tanong kayo kung anong tanong nyo, sagutin niya kung alam niya ang sagot. Hindi niya kailangan yung script, no? Kumbaga, magpakatotoo ka lang at masagot mo ng tama yung mga katanungan ng media. Kaya alam nyo yung media, no? Tuwang-tuwa sila pag si VP Sara na yung kausap nila. Alam natin yung karamihan ng mga mainstream media ay mga bayad. Pero yung mga reporter, no? Yung mga Duterte yan sila. Bayad sila nitong mga boss nila. Pero pagdating po sa respeto, no, at pagmamahal nila, talagang mas mahal at mas nirespeto nila yung mga Duterte. Dahil ito lang ang tunay na nagtatrabaho at yung may puso talaga.
para sa mga mahihirap at sa lahat ng mga trabahante, mga reporter trabahante rin yan. Kaya tuwang-tuwa po sila dahil marami po silang content at unlimited yung tanong. Hindi unlike kay Bongbong Marcos, limitado lang. Minsan ayaw magpa-ambush interview. Kung kay Claire Castro man, scripted, dapat scripted. At kung ang tanong mo ay hindi pasok, no, sa kanilang gustong pag-usapan, abay, pasensyahan na lang tayo. Tingnan nyo ngayon, mga kababayan, kahit itong si Miss Aiden Santos, hindi na halos makapagtanong sa media press conference ni Claire Castro kasi yung mga tanong niya, binablock. Hindi pinapayagan. Tuloy tayo dito. Ang ganda ng kwento ni Sir Wilson. And I was surprised. She was telling very personal stories that could relate to everyone. Okay. I think I could see why she is so popular and why the father is very popular. Number one, they come across as very authentic. They speak the language. They speak the language of every ordinary person. Okay. They don't parang speak. Ang ganda ng kanyang mga binitawan, no? Very authentic. At nagsasalita yung language na talagang appropriate para sa lahat ng mga Pilipino. Mayaman ka man, middle class ka, o nasa mahirap ka, dawi magsalita, yung mga Duterte, ay talagang pasok. No? Pasok para sa lahat. Hindi yung pasosyal at piling angat. Yan po yung mga ibang mga politiko. Over you, parang some politicians when they talk, parang they're reciting something to the really Okay. and iba effect, I don't know how to describe it eh. Yung charisma, the word charisma, meron siyang X factor. If there's an election today for any position, landslide siya. Amazing charisma. Grabe, no? Landslide siya. Grabe. If there is any election today, landslide siya with amazing charisma. So, ganun talaga mga kababayan po natin. Kaya kahit anong mga propaganda nila, panira nila sa ating vice presidente, tingnan nyo po yung nangyayari, di ba? Patok na patok pa rin. Siya pa rin, no? Yun nagugustuhan ng taong bayan. Dahil nakita nila kung paano po ito si VP Sara magtrabaho, paano po ito mag-response sa mga propaganda na binabato sa kanya, sinasayawan pa nga sila, di ba, ng ating vice presidente. Nakita niyo naman kung paano siya, no? Enjoy lang. Ganoon talaga, no? Ganoon talaga yung buhay politika. Hindi ka talaga tantanan. Lalong-lalo na, no? Yung mga grupong dating nagkukunwaring magkalaban, ngayon nagsanib pwersa na. Yung mga Dilawan, NPA, yung mga loyalista, ngayon sanib pwersa na. Para lang mapigil nila yung pag-upo ni VP Sara. Pero wala po silang magagawa. Dahil hindi po masolusyonan ang corruption hanggat si Bongbong Marcos yung nakaupong presidente. Tandaan natin, ang problema, hindi lang yung sistema nila ngayon, yung corruption, no? Krimen, droga. Bakit lumalala ito? Ang problema kasi, yung namumuno, walang bayag, walang tapang, no? At hindi kayang mag-isip ng matino kung ano ang solusyon na dapat gawin para sa ikaw-unlad, ikabubuti ng ating bansa. Tingnan nyo naman, mga kababayan, yung usapin sa West Philippines. Imagine mo, nagsumbong pa doon sa ASEAN Summit, pwede naman nila pag-usapan. Yung inakala niya, kampihan siya ng ibang ASEAN countries. Hindi po. Dahil yung ibang ASEAN countries, Malaysia, Cambodia, Vietnam, Thailand, ano pa ba yung mga bansa na kasama sa ASEAN, halos sila po ay sinusuportahan ng China and sinusuportahan ng China na umangat ang kanilang ekonomiya. Pero tingnan mo sila pa ang binigyan ng zero taripa ng Amerika. Si Bongbong Marcos na sumisip-sip, no, dumidila sa puwet ni Trump, hindi po tayo binigyan ng magandang taripa. 19% pa rin, as in. Walang pagbabago. Kaya useless. Useless yung ASEAN na yun. Tapos ngayon, pagmamayabang niya, no, na siya daw ay talagang pinili. O sa kanya na daw yung ibinigay, yung next magiging host ng ASEAN. Walang choice Hindi actually siya pinili, kundi kusang ibinigay sa kanya dahil hindi tinanggap ng Myanmar. Okay, salamat kay Sir Wilson. Maraming salamat sa iyong napakagandang komento, Sir Wilson, at mabuhay po kayo sa pagiging magandang komento nyo. At nagpakatotoo lang po kayo. Kung ano po yung naramdaman nyo, nagpakatotoo lang po kayo doon sa nakasama niya.
na si Vice President Sara. Alam niyo, usaping Bongbong Marcos, sabi niya nga, delikado tayo nung tinanong siya ng media patungkol sa ICI. Kaya hindi tayo magtaka na ang sabi po ng Malaysian Prime Minister to my friend Bongbong, good luck. Bakit? Dahil alam nila na sa Pilipinas ay sobrang talamak ang korupsyon, mga kababayan po natin. Alam ng ibang bansa no, na talamak ang korupsyon sa atin. Kaya nga sabi nga ni Manong Javet, no, naniniwala ako na bangag siya dahil may barkada siya na kilala ko. Galing kay Manong Javet. So pag bangag, ano pang aasahan mo? Makapag-isip po ba yan ng matino, mga kababayan po natin? No? Malamang hindi na yan makapag-isip ng matino. Ibangag nga no? Sira nga yung ulo wala sa tamang katino. Okay, so bago natin puntahan itong sagot ni Bongbong Marcos at napasabi siya na delikado tayo, kawawa ang Pilipinas. Hindi kasali sa bagong zero tariff ng Amerika sa ASEAN countries. Talagang kawawa po tayo. Dahil dyan, sa presidente ninyo, hindi ko presidente yan ha, presidente ninyo mga kababayan natin ha, sa mga nagtuturing, tumatawag na presidente ito, hindi ko na tinatawag na presidente ito, bongbong na lang. Kasi wala namang ginagawang matino sa ating bansa. Ito, pakinggan nyo yung sagot niya. Delikado tayo. Delikado ka talaga. I get messages. All Sige day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Secondly, if basta-basta lang tayo nagsasabi, hindi wala. Kwento na naman, kwento. Magaling tayo sa kwento. Kwentong lasing. Inuman session. Hindi maganda invitation. Basta kasuhan mo na. Kung nanalo, kung ma-acquit. Dahil hindi magandang pagkahanda ng kaso. Technicality. Ang galing, no? Ang galing na magkwento na paikot-ikot sa taong bayan. Siyempre, kung kakasuhan mo, dapat alam mo kung ano yung kakaso sa kanya. Dapat pinagandaan mo. Pwede naman madaliin Tangina, nasa inyo lahat ng resources Ulitin ko ito na ibabalik sa inyo. Bakit na madali nyo yung pagpapadala kay Tatay Digong? Walang due process. Hindi dumaan sa tamang proseso. Kahit yung Supreme Court mismo nagsasabi na walang ibang magdidesisyon sa extraction na or extradition na yan, kundi ang Supreme Court lang. Ngayon, di ba, pinadala nyo si Tatay Digong doon sa dahig, hindi dumaan sa tamang due process. Hindi nyo nga inantay kung ano yung sagot ng Supreme Court sa pinail na writ of amparo or petition. Ano ba yung tawag ng petition doon? Na ipinail ng kanyang mga abogado. Hindi nyo nga inantay. Hindi nyo nga in-inquest sa local court. Dinerecho nyo doon. So kung nagawa nyo yan kay Tatay Digong, bakit hindi nyo magawa sa mga politiko ngayon? Dahil ba kasama ka? Dahil ba kasabot yung anak mo? O dahil ba yung mastermind ay pinsan mo? At yung pinaka-assistant niya o kanang kamay niya na si Saldico, nagbibigay sa inyo? Dahil ba dyan? Yan ang problema, mga bayan po natin. Kaya hindi nila magawang mabilisin ang investigasyon or yung pagpapakulong, pagbabawi ng mga ari-arian dahil sila nga mismo ay kasabwat. Itong gobyernong ito ay hindi po ito gobyerno para sa taong bayan, kundi ito ay sindikato para sa mga politiko na kagaya nila ngayon. Ulitin ko mga kababayan, hindi po masolusyonan ang korupsyon hanggat si Bongbong Marcos ang nakaupong presidente. Kasi paano mo ipapakulong kung ikaw mismo ay may mga ebidensya or may mga nagtuturo na ikaw ay nakinabang nito. Dahil ikaw yung pumerma ng maanumalyang budget sa loob ng 3 taon na ikaw ay nakaupong presidente. Nakita mo na ang lalaki ng insertion, nakita mo na ang laki ng changes doon sa National Expenditure Program na pinaggagawa nyo pero pinirmahan mo. Kunwari may ibinito ka pero ilang porsyento lang, 15%? No, yung ibinito mo para kunwari may binibito ka lang. So alam ng taong bayan at marami na ring nag-oobserba ngayon. No, yung hindi lang natin nagugustuhan isa diyan itong mga makakaliwang grupo, mga kababayan natin, ginagamit nila ang isyung ito
as excuses, no? Para magpalakas. Gaya nito, ipakita ko sa inyo kung anong ginagawa ng mga kaliwa. Gagawa sila ng kilos protesta with Dilawan. So, ang Dilawan, kasabwat na yan sila. Tingnan nyo, yung mga magnanakaw ngayon at yung mga pangalan, no, na involved, Marcos, Romualdez, Saldico at maraming kongresista. Pero tingnan mo, dinadamay pa rin nila ang mga Duterte. Bakit? Dahil ang mga Duterte, hindi sila pinapayagan na magpalakas. Kaya naglunsad ng INTE-FLCAC para maharang yung kanilang panggulo at pagpapalakas. O ngayon, ang INTE-FLCAC gusto nilang i-abolish. At hindi rin naman ma-abolish ni Bongbong Marcos kasi masyadong mahalata sila na sila ay kasabwat ng mga makaliwang grupong ito kung i-abolish nila. Kaya hindi nila magagawang i-abolish. Kaya kahit anong petition, anong batas yung pinafile nila para i-abolish ang INTE-FLCAC, hindi matuloy-tuloy. Kasi pag inabolish ng gobyerno yan, mismo sila yung nagpapalakas ng grupong mga kaliwa. Ito mga kaliwa, ito yung magrarally sa 30. Kaya sa mga kababayan po natin, kung kayo po ay nanonood sa bidyong ito, kung may mga kasama, mga kababayan, no, kaibigan kayo, nasasama dito, sabihin nyo, huwag kayong sumama. Dahil ang rally na yan ay grupo ng mga komunista at mga makakaliwang grupo. Hindi para talagang gustong magkaroon ng solusyon ng korupsyon, kundi ang isyong ito ay ginagamit nila para mag-recruit, magpalakas, at kapag nagtagumpay po sila sa kanilang plano, hindi lang mga kababayan natin, i-take over ang gobyerno, kundi iba yung kanilang gustong mangyari, kaguluhan. At yan po ang ayaw mangyari ng mga Duterte. Gusto nila i-take over ang gobyerno, pwede ba yun? Tayo po ang gusto natin masolusyonan ang korap. Tanggalin itong mga kurakot. Ipalit ang matino ng mga Duterte. Sa kanila, iba yung kanilang plano. Tinan mo, yung mga nagnanakaw, Marcos, Romualdez, yung nakaupo sa pwesto na magnanakaw. Si VP Sara, puro fake allegation lang. Intandaan natin ang grupo na yan. Sila rin po yung nag-file ng impeachment kay VP Sara. Dahil ayaw nila na bumalik ang mga Duterte sa Malacanang. Dahil masisira na naman ang kanilang mga political agenda. And I don't know, kung sino yung nagpoprotekta sa kanila ngayon. Dahil mukhang ayaw nilang isigaw ang Romualdez at Saldico. Nakapwa nila kongresista kasi mga kongresista yung nagpapatakbo at pumupundo dyan. May mga senador din sa mga kaliwa na yan. Okay, balik tayo dito sa paligoy-ligoy na sagot nitong si Bongbong Marcos. Technically, can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya? Problema mo yan. Huwag mo na ipaliwanag sa tao yan. Dahil trabaho nyo po yan. That would be much worse result. So, due process must be... Alam mo yung due process na yan, mabilis yan kapag kalaban or opposition, political opposition, ang gusto nyong hatulan. Ginawa nyo kay VP Sara, yung impeachment. Ginawa nyo ngayon kay Senator Bongo. Diba? Ginawa nyo kay Tatay Digong. Ginawa nyo sa mga political vloggers. Ginawa nyo kay TVs, ayan. O ginawa nyo kay Bantag, napakabilis. Hindi naman dumaan sa tamang due process. What must be observed, we must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. O, alam namin ikaw nga alam namin. Ikaw yan Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at maniniwala ba kayo doon? Pwede tayo maniniwala doon. Another pambubudol na naman. Anyway, mga kababayan, dahil sa korupsyon na nangyayari at puro pangako, puro palusot, paligoy-ligoy lang ng mga sagot at mukhang wala po silang gustong ipapakulong na mga malalaking isda, buaya, mukhang sap-sap lang talaga ang kanilang gustong ipakulong. Yung mga negosyante ay hindi na rin nasasayahan. Hindi na sila masaya. O kita nyo naman sa Taripag, galit na galit ngayon ng mga negosyante. Alam nila kasi na hindi kayang ipakulong ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez. Siguro Saldico, pwede. Diba? Kaya sabi ng negosyante, kailangan na magpalit ng liderato.
manumalyang flood control projects. Marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga, kung mababa ang business confidence, at saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Syempre, Grabe, no? So, kung talamak ang korupsyon, mas malaki yung kanilang nagagastos. Kaya napipilitan na di umano na umatras ang mga lehitimong negosyante, investors, dahil sa korupsyon. So, anong solusyon dyan, mga kabayan natin? Talagang palitan ang liderato. And sino yung apektado dito? Sila ba? Sila Bongbong? Sila Martin? Saldico? Mga executive secretaries niya? Mga cabinet secretaries niya ba yung apektado? Kung mag-a-atras yung mga investors? Hindi po. Kasi yung sahod nila, hindi naman nababawasan eh. May trabaho sila, may sahod sila. May bonuses sila na nakuha. Nandiyan yung allowances nila. Yung kawawa yung mga Pilipino. Dahil hirap na hirap, makapagganap ng trabaho, ang liit pa ng sahod, plus dagdagan pa ng mahal ng mga bilihin dahil mababa ang ekonomiya ng ating bansa. Tuloy tayo. manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag walang trabaho yung mga tao, Tama. there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Ma'am? Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership. Ito pang sagot, mga kababayan po natin. Kung hindi mapanagot itong mga sangkot sa corruption, then we need to change the leadership. At ito po ang gusto ngayon ng karamihan ng taong bayan. Marami po yung nanawagan na mag-Marcos resign. Chavit Singson, isa po sa kanilang kaalyado. And of course, no, yung mga kaalyado ng mga Duterte, ordinaryong Pilipino. At marami pa, hindi lang po sila makapagsalita. Kahit yung nasa gobyerno, sa pulis, kasundaluhan po natin. Marami ang ayaw na kay Bongbong Marcos. Dahil masyado na tayong pinabayaan. No? Nilugmok tayo sa kahirapan. Nilubog tayo sa baha. Kaya minsan yung mga biro na, anong pinagkaiba ni PRRD at ni BBM? Ang sabi, nung kay PRRD, war on drugs. Ubusin ang mga durugista, ibalik yung katinuan, ibalik yung peace and order sa ating bansa. Yun ang ginawa ni PRRD. Kay Bongbong Marcos, no, war on Duterte ang ginagawa niya. Ubusin ang mga Duterte, tapos ibalik ang droga at crime and corruption sa ating bansa. Actually, biro lang yun, pero sa totoo lang, in realidad, yan po ang nangyayari, mga kabayan natin. Ayan, mga investors na gumatras na. Mas malaki pa yung kapital na wini-withdraw kaysa po pasok sa ating bansa. And which is, yan po yung nangyayari. And palagay ko yan ang gusto ni Bongbong Marcos. Mas marami yung mahihirap para maraming magmamakaawa sa mga politiko kagaya nila. Humingi ng tulong, ayuda. And now, nakikita natin, tinanggal nila yung budget para sa infrastructure dahil nanakawin lang daw sa mga flood control. O ibinigay nila sa ayuda. So, it's another, it's another corruption scheme itong ayuda na ito. Okay, so bago pa tayo pumunta sa ibang topic, mga kababayan natin. No, ulitin ko lang, sa mga gustong sumali sa rally na ito ng mga makaliwa, itong Trillion March na ito na gagawin nila by November 30, huwag po kayo sumama dito. Sumama na lang kayo sa ibang mga rallies na walang political party, walang anuman, no, na inaangat na mga bandila, kundi bandila lamang ng Pilipinas. Doon tayo sumali. Kung mayroon po yung Maisog, mayroon po yung UPI, mayroon po yung PDP, mayroon po yung mga Duterte supporters, doon na lang tayo sumama. Dahil ito ay lehitimo
na ang laban ay para sa bayan, para sa korupsyon, hindi sa mga personal na interest, no? Dahil ang gusto natin managot ang dapat managot. Tingnan mo, Marcos Duterte daw walang pinagkaiba. Si BP Sara ba ang presidente? Sila yung nagnakaw tapos si BP Sara yung kanilang singilin. Ito rin yung mga grupo na galit sa war on drugs ni Tatay Digong. Galit na galit sa NTF-ELCAC. Kasi nga sila yung naapektuhan. War on drugs dahil ang droga ay ginagamit na rin ang pera sa pagpapalakas ng mga kaliwang grupong ito. Kaya mag-ingat po kayo mga kabayan natin. Baka magulat kayo, hihikayatin na kayo na umakyat sa bundok at makikipagpatayan sa mga kasundaluhan pulis natin. Yung maisog, yung PDP, yung Duterte supporters, walang ganun. Peaceful rally lang ang ating sinusulong at walang anumang kaguluhan. Okay, punta tayo dito kay Erwin Tulfo mga kababayan natin. Nako po mga kababayan mukhang kinakabahan ngayon itong si Erwin Tulfo. Dahil may petition pala na nakafile laban sa kanya itong co-waranto for disqualification dahil sa citizenship nitong si Erwin Tulfo. Nako po, matagal na po natin yan na tinatapik mga kababayan itong pagiging American citizen nitong si Erwin Tulfo. Pero nagtaka tayo, naging congressman pa, ngayon naging senador pa. Kaya, minsan, sasabihin ng mga dayuhan, tanga talaga yung mga Pilipino. Minsan, gano'n Imagine mo, binoboto pa nila. Yung mga nakulong na, yung mga American citizen, yung mga diktador, binoboto pa. Samantala, tuloy lang sa trabaho. Sagot ito ng Senador Erwin Tulfo sa inihaing co-waranto petition laban sa kanya ng isang disbarred na abogado sa Senate Electoral Tribunal. Sa pagtarakay sa panukalang budget sa Senado, kinumpirma ng SET na mayroong co-waranto petition na nakahain laban kay Tulfo na isinampa noong July 15 dahil sa question sa kanyang nationality. Subalit, hindi pa naitatakda ang pagdinig kaugnay nito. So for the Senate Electoral Tribunal, we would like to emphasize that for this year, January to September, Disqualify na yan kasi ano naman yan no? Sip-sip naman yan at wala namang prinsipyo yung mga Tulfo na yan mga kababayan natin. 2025, we have accomplished the following activities. Pending right now is a petition for co-waranto. So for case adjudication, we have a petition for co-waranto against one of the members of the Senate filed on July 15, 2025 on the ground of alleged ineligibility due to citizenship. And then on August 5, 2025, the tribunal appointed a new secretary of the tribunal. And as of September 23, 2025, the following members of the Senate took their oath of office as members of the tribunal. Senators Pia S. Cayetano, Senator Francis Kiko N. Pangilinan, Bam Aquino, and Alan Peter Cayetano. For this year, the tribunal convened and conducted 2 tribunal sessions on August 15 and September 24, 2025. I would not discuss the other accomplishments of the various service groups of the tribunal as it will entail a very lengthy discussion. I would just like to emphasize that the tribunal is continuing with its efforts to digitalize and modernize its systems and processes. That is why for our proposed budget for fiscal year 2026, we are humbly requesting the restoration of our capital outlay of 3 million pesos and if possible an additional 7 million capital outlay to purchase service vehicles for to replace service vehicles who have that have reached their end of useful lives, estimated at 7 million. And then for MOOE, we are requesting an additional 10 million, Your Honor, we are requesting an additional 10 million pesos to fund the following activities. We are trying to expand our HMO coverage to at least be at par with our counterparts at the Senate and the Supreme Court of the Philippines. Number 2, we are
trying to accelerate the upskilling of our personnel. And as historically reported before, our personnel received trainings with maximum amount of per training of 5,000 pesos. So for next fiscal year, we are attempting to send people to premium learning courses and training programs. So more funds will be needed for this project, Your Honor. Aside from the robust learning and development plan, we also have digitalization efforts, which include the purchase or procurement of software and digital subscriptions and software systems for the MOOE. And then for the personnel services budget, Your Honor, Okay, yan po mga kababayan ha, kinumpirma po sa isang pagdinig na yan sa Senado na yun nga po, may nakapetisyon na nakabinpin laban po dito kay Erwin Tulfo patungkol po sa disqualification sa kanyang pagiging senador dahil sa issue ng kanyang American citizenship. Yun, yun naman talaga, may mga dokumento po yun na lumalabas. Kaya nagtaka po tayo bakit pinayagan ito ng COMELEC. Pero samantala, yung legal na nanalo kagaya ng Duterte at anong ginawa? Pinadisqualify. At marami pang iba, mga kababayan natin. And of course, yung mga Duterte candidates, itong Duterte 10, Duterte 7, na talagang, no, obvious naman na pinagdadaya. O ngayon, ayaw nila halos matuloy itong manual counting na sinusulong po ng Duterte 7, na nag-against maraming palusot itong si COMELEC George Erwin Garcia. At sinasabi ni George Erwin Garcia, wala daw tayong pera, wala tayong pagkukuhanan ng pondo para po sa gagawin na manual counting. At kung gusto daw ng manual counting, edi yung mga tao daw na nagre-request ang magpupundo. Pwede ba yun? Diba? Ang gusto ng taong bayan, magkaroon ng kalinawan. Yun nangyaring election. Yun nga, unfair nga, no? Itong talagang dapat ma-disqualify, pinayagan pa na maging senador. Kaya dapat ma-disqualify niyan, yang si Erwin Tulfo. Okay, muli mga kababayan po natin, no, magtulungan po tayo at magbigay po tayo ng kaalaman sa ating mga kababayan. Baka may ma-recruit dito o may malinlang itong mga grupong mga kaliwa at makiisa sa kanila. Lalo na po yung mga kabataan, mag-iwas po kayo. Iba po yung kanilang advokasya. Okay lang maging aktivista, yung magsalita kontra corruption, magsalita sa hindi magagawang ginagawa ng nakaupo sa gobyerno. Okay lang yon. Pero wag po tayo sumama sa mga grupo para manghikayat ng ibang laban. So, hindi natin mabanggit. Pero wag na tayo sumali sa mga ito. Itong mga kaliwa na ito, itong markado na ito. Sabihin nila nagre-red tag tayo. Hindi tayo nagre-red tag. Dahil alam na po yung mga grupo or organisasyon na ito. Akbayan, Kabataan Party List, Gabriela, ACT-Teachers Party List. Ang gusto nila, kaya ayaw nila na maupo si BP Sara. Ang gusto nila kasi na maging presidente, mukhang si Claire Castro. O kaya si Franz Castro. O baka si De Lima. O baka si Hontiveros. O baka si Trillanes. Yan ang mga gusto nila na maging presidente. Nagkakunwari ay galit sa Amerika. Pero sila rin ay tumatanggap ng pondo mula sa Amerika. Ito na, no? Sabi ni Wem, corruption issues won't invade Philippine hosting of ASEAN 2026. Sabi nga po ng ibang bansa na talamak talaga ang corruption sa ating bansa. Tama naman yan. Sabi ni Bongbong Marcos, hindi daw naapektuhan ng issue ng corruption ng Pilipinas yung pag-host ng ASEAN by 2026. Anong hindi? Alam niya ng mga leaders ang issue sa corruption. Kaya nga iniiwasan kanila eh. Kaya nga si Trump hindi nakipag-usap sa iyo eh. Alos hindi nga nakipagkamay sa iyo si Trump eh. Dahil nahihiya po siya makipagkamay kay Bongbong Marcos. Yun ang nakita ko, no? Depende sa inyong pananaw. Pero nakita ko kaya hindi nakipagkamayan itong si Trump kay Bongbong Marcos. Nahihiya po siya. Nahihiya niya po na makipagkamayan kay Trump. Na makipagkamayan ni Trump dito kay Bongbong Marcos. Tingnan mo, hindi tayo kasama sa binigyan ng diskwento sa taripa. Imagine mo, yung iba, zero talaga, no? Ang tataas ng taripa nila yan dati.
Pero tayo is 9-10 pa rin. Tayo ano pa, super sip-sip pa po tayo sa mga kano. Pero wala po tayong napala. Yan po kapag ang presidente ay walang bayan. Anyway, babalik naman po yung tiwala sa atin ng mga dayuhan at mga investors kapag nabago na po yung liderato ng ating bansa. Ayan, sabi ng Malaysian Prime Minister, good luck daw sa iyo, Bongbong Marcos. At bago tayo magtapos mga kababayan po natin, no? Puntahan lang po natin itong kakapasok lang na balita. Itong patungkol sa mga air assets po nitong si Saldico na ayan, 3 air asset daw po ni Saldico ay wala na sa Pilipinas. So paano nakaalis itong mga bilyon-bilyon na mga helipad, airplane, eroplano, helicopter ni Saldico sa ating bansa? Paano sila nakaalis? Sino yung nagbigay ng clearance? Yan, isa pa yan, no? So talagang may nagpoprotekta dito po kay Saldico, kaya naialis niya itong mga air assets sa ating bansa, no, na hindi napigilan ng gobyerno ng Pilipinas. Yan, another corruption yan. Dagdag na naman yan. Sigurado may sinuhulan naman. Anong ginamit nilang pera? Pera ng taong bayan. Okay, so ito lang po yung ating topic mga kababayan po natin. Kaya dapat patuloy po tayo na nakikialam, patuloy po tayo na nag-iingay, patuloy po tayo na nagsasalita sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. At hindi tayo papayag na mamayagpag itong sindikatong gobyerno na nakaupo ngayon. Kaya magkaisa po tayong mga Pilipino. Kapag mayroong panawagan na magkaisa na sa malawakang kilos protesta kontra korupsyon, wag lang sa grupo ng mga makakaliwa. Kontra korupsyon, makiisa po tayo. Wag lang po sa grupo ng mga kaliwa. Okay lang kahit simbahan, no? Iba't ibang grupo, organisasyon. Wag lang talaga sa grupo mga kaliwa kasi mapapahamak kayo. Dinadamay nila ang Duterte sa isyu ng korupsyon. Wala namang katotohanan na may ninakaw ang ating Vice Presidente. Yan ay mga fake allegation at gawa-gawa lang po nila dahil gusto nila na hindi maging presidente si Vice President Sara pagdating ng 2028. Kaya doon lang po tayo sa mga lehitimo. Doon lang po tayo sa may tunay na pinaglalaban. Hindi talaga nagkakaisa mga Pilipino kasi may kanya-kanya pong agenda. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po at huwag kalimutan mag-like and share. At kung kayo po umabot sa video ito, paki-like naman. And paki-subscribe ha. Hindi pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat mga kababayan.